It's me again, Buknes Vlog. So for today's video mga kabakyardis, magtuturok tayo ng ating mga alagang stag, ng ating mga cockerels na 3 months old. Dahil 3 months na sila, pwede na natin silang turukan ng B-complex. So ano nga ba ang ating gagamitin panturok sa kanila mga kabakyard? So bago ko po ipakita sa inyo mga kabakyard, at bago tayo magsimula sa ating video, so hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe na lang po, Buknes Vlog. I-click na lang po subscribe button para updated po kayo sa mga video na aking i-upload. So tara mga kabakyard, ipapakita ko sa inyo kung ano po ang ating gagamitin panturok. So let's go! Mga kabakyard, so ang gagamitin po natin panturok sa kanila mga kabakyard is ito. So bago ko po ipakita sa inyo is nais ko lamang pong shoutout ng ating mga subscriber dyan. So syempre lalong-lalo na po sa nagsusuporta sa ating channel. So ayan mga kabakyard, ito nga pala yung ginagamit kong panturok sa ating mga alagang manok dito, sa ating mga stag or cock or mga cockerels na 3 months old. So ito nga pala yun mga kabakyard, yung yan, Bellamil. So ayan mga kabakyard. Oh my God! So ano nga ba ang nabibigay po ng Bellamil sa ating mga alagang manok? So ito po ay may B-complex liver extract. So ayan mga kabakyard. So, mainam po natin itong gamitin sa ating mga alagang manok. So, depende na po yan sa inyo kung ano pong ginagamit nyo na panturok or pambigay ng B-complex sa inyong mga alaga. So, ako po ay, ito po, Bellamil. Talagang, ito na po yung ginagamit ko dito sa aking backyard. So, paano nga ba i-apply ang Bellamil? So, sa edad po ng 3 months mga kabakyardis, bibigyan po lang natin sila ng 0.3 cc po. Yan po. Paano masabi? Edad po na 3 months old. So ating yan, ito po yung gagamitin ng siren at tuturok po tayo sa kanila. So tara mga kabakyard, samahan nyo ako magturok ng Bellamil sa ating mga alaga. So tara, let's go! So ayan mga kabakyard, ito po yung ating tuturukan ng Gago! Ito po yung ating Kalawayan Hatch na 3 months old. Ngayon, ano po siya, 3 months old and may 10 days. Yan po. Yan po yung ating Kalawayan Hatch. So, sa pagbibigay po ng Bellamil mga kabakyard is, kailangan po is maingat po tayo sa pagtuturok. Dahil may posibilidad po na matamaan yung kanilang buto. So, paano masabi? Ang gagawin po natin mga kabakyard, nakikita nyo po yung, ayan, yung guhit na po yan sa ating daliri. Yan po. Ayan mga kabakyard, susukatin nyo po yung, ito po, ayan, ano po yan? Isa, yan po. Yung isang guhit po, yan. Itatapat po natin dito sa may bandang pitso. Dito po. So tara mga kabakyard, iturok na po natin yung Bellamil. Ito po mga kabakyard, 0.3. So tara, let's go. Hindi ko na po masyadong ipapakita sa inyo, ibababa ko na lang po siya. Dahil baka po tayo ay ma-strike. So dito po, ituturok po natin dito sa right sa kanang bahagi ng kanyang pitso. So ayan mga kabakyard, hinahanap na po natin yung ayan, naturok na po natin mga kabakyard. So ayan, at siyempre ating himas-himasin. So ayan ganyanin po natin. Ayan. So ayan po mga kabakyard, iturok na po natin yung Bellamil. So ayan, ano po siya. Ayan.
So, para yung katawan po niya is patuloy nang bumuka. Paano masabi? Mga card, oh. So, doon naman po tayo sa isa. Doon naman po tayo sa isa nito. Dahil, ano po sila, tatlo po sila ang tuturukan natin ng Belamil. So, tara, mga kabakard, doon tayo sa isa. So, ayan mga kabakard, ito po yung isa natin tuturukan. Yung kanaway nuts din po. Ayan po. So, iturok na po natin yung Belamil, mga kabakard. 0.3 po, 0.3. So, ayan. Inulit ko po, ganun po ulit, oh. Ganito po ulit. Yan. Yan po. Ganyan po kataas ang hanapin nyo. So, itatapat nyo na po sa may picture. So, yan. Dahil nandoon po yung laman. Tandaan lang po. Okay. Alright. Oh. Tapos na po mga kabackyard. Napakasimple lang po ng pagturok. Kailangan po maingat po tayo dahil pag natamaan po yung kanilang buto is may posibilidad po silang maano po yung kanilang pangangatawan. So ayan mga kabackyard, disclaimer lang po ulit, no animals were harmed in the making of this video. So ayan mga kabackyard, oh. Tapos na po. So ayan, pogi-pogi po yung ating anawayon. So tara, doon naman po tayo sa isa. Let's go. So ayan mga kabackyard, ito nga pala yung binilang natin kahapon, yung binunutan natin ng buntot. Yan. Yan yung ating binunutan kahapon ng buntot. So ngayon, is tuturukan po natin ang Belamil. So tara mga kabackyard, turukan na po natin. So sa paglalagay po ng Belamil mga kabackyard, kailangan po yung walang bubbles. Yan. Kailangan po walang bubbles. Pipitikin nyo lang po ng ganito. Ayan, para mawala yung bubbles. So tara mga kabackyard, turok na po natin. Tapos na po natin na iturok. So ayan mga kabackyard, iturok na po natin. Ayan o. So ayan mga kabackyard, tapos na po. So ayan. So next month na po natin ulit po sila tuturukan dahil ano po is 1 month, isang beses lang po tayo. Next month na naman po is 15 na naman po ulit tayo. So ganun lang po mga kabackyard ang diskarte po sa pagtuturok ng ating mga alagang cockerels. So nandito na lang po mga kabackyard. So sana po ay nagustuhan nyo yung binigay kong content tips sa pagtuturok ng ating mga alagang cockerels dahil mahalaga na po natin sila turukan para yung katawan nila is bumuka ng maayos at maging healthy rin po sila. So hanggang mga kabackyard, hanggang dito na lang. So maraming salamat po sa mga nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa ating YouTube channel, Bukus Vlog. Click the subscribe button para updated po kayo sa mga video na ating i-upload. So, ang shoutout po is next time na lang po. Wala po tayo, hindi pa po tayo gawa ng kodigo. So, next time na lang po. Sa next vlog na lang po. So, hanggang dito na lang po mga kabackyard. Bye-bye. God bless.